Upo lang kayo ng maayos. Lalo yung mga nakapalda. Okay, may nakabol pa. Okay, thank you so much. Ayan. Good morning mga bata. Happy Sabbath. Okay, ang story natin for today ay may pamagat na ano po? Doing good. Sa Tagalog ay paggawa ng kabutihan o paggawa ng tama. Okay. Meron tayong story. Dito po papasok ang ating story for today. Kilala niyo na ba ako? Okay, ako po si Teacher Mabel. Okay. So, meron tayong story for today. Okay. Ano pong ginagawa niya? Ano po kayang trabaho niya sa community? Siya po ay gumagawa ng sapatos. Siya ay isang shoemaker. Itong isang taong ito, meron siyang isang shop. Okay, meron siyang shop. Ang shop niya ay paggawa ng sapatos. May mga sapatos matatagpuan doon. Meron lang siyang isang panalangin, isang dream, isa siyang ambisyon. Hulaan niyo kung ano ambisyon niya. Gusto niya kayang maging architect? Gusto niya kayang maging milyonaryo? Gusto niya kayang magkaroon ng malaking bahay? Sino kayang may may ambisyon nun, may dream nun, may pangarap? Yes po, kuya. Ano kayang dream niya? Ano po? Maging pastor. May kinalaman doon. Isa lang ang kanyang pangarap. Ang sabi niya, every night, nananalangin siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, gusto ko na kayong makita. Ang pangarap ko lang ay makita ko na po kayo. Sana po i-grant yung request ko. Habang siya ay nananalangin, may impression siyang marinig. Ang sabi niya sa panalangin, bukas, makikita mo na ako. Isa po itong kwento lang kwento sa bayan, kwento-kwento. Okay, folk story lang po ito. Okay, sabi niya, bukas, makikita mo na ako. Sino yung nagsabi nun sa kanya? Si Jesus, makikita mo na ako. So excited siya pumunta muli sa kanyang shop. Excited na ako magtrabaho. Sabi niya, bakit kita ko na rin si Lord? Yes, gusto ko na siyang makita. Ayoko nung ibang star, ayoko nung ibang artista or K-pop na makita. Gusto ko talaga si Lord lang gusto ko makita. So excited siya pumunta sa shop. Pagdating na doon, naghintay siya. Nandun siya sa may bintana, naghihintay siya. Every time nagbubukas yung pintuan, akala niya si Lord na. Yung pala hindi. Isang oras, naghintay siya. May isang babae, ang tawag sa kanya ay widow, at ang kanyang anak. Anong tawag? Ano yung sabihin ng widow? Babaeng balo. O babaeng walang asawa. Meron lang siyang isang anak. Anong itsura nila? Sila ay parang gutom na gutom. Pumasok doon sa kanyang shop, nangihingi ng pagkain. Ang sabi niya, sige, pasok kayo dito. Bibigyan ko kayo ng pagkain. Marami akong pagkain dito kasi ang darating yung Lord ko, gusto ko siya pakainin ng masarap. Pero dahil nandito kayo, pakakainin ko kayo ng masarap. Di pinakain niya ng masarap. Maya-maya pa, may nakita siya sa may bintana. Bakit siya sa may bintana nakatingin? May hinihintay ba siya? Yes! Sino hinihintay niya? Hinihintay niya dumating si Jesus. Pagkakita niya doon, na nasa may bintana siya, may nakita siyang isang matandang lalaki na parang nilalamig. Sabi niya, naku, parang kawawa naman yung matandang lalaki yun. Halika rito, tatay, pasok ka muna dito. Habang baka para mainitan ka naman, bibigyan kita ng sopas, yung mainit na sopas, tapos bibigyan kita ng kumot para hindi ka nalamigin. So, hintay siya ng hintay. Habang siya ay tumutulong sa kanyang kapwa. At hindi lang yun, marami pa siyang tinulungan. May tinulungan siya na isang matandang babae, gutom na rin.
kapatid, meron din sa tinulungan na isang bata na sa kanyang kabataan, siya ay nagtatrabaho. Ano kayang trabaho niya? Nangongolekta na basura. Sabi daw, may pera sa basura. Meron din siya isang tinulungan na gutom na magkapatid na lalaki. Halika kayo dito. Pasok muna kayo. Gutom na kayo eh. Wala kayong magulang. Dito na kayo. Pakakainin ko kayo. So, habang naghihintay siya, tumutulong siya. Maya-maya, nung nag-close na yung kanyang shop, disappointed itong shoemaker na to. Disappointed siya. Sabi niya, ano ba yan? Sabi niya, nangako siya na darating. Hindi naman siya dumating. So disappointed. Nakakalungkot naman, hindi ko nakita si Lord. Ang sabi niya, darating siya. So sa kanyang panalangin, sinabi niya yung kanyang disappointment. Sabi niya, Lord, sabi mo sa akin, makikita na kita. Lord, sabi mo, darating ka. Hindi ka naman pala dumating eh. Nakakalungkot naman. May impression ulit na narinig siya. Sabi niya, alam mo ba, nandun ako. Dumating ako sa tagpuan natin. Lord, nandun ka? Bakit parang hindi naman nakita? Ang sabi ni Lord, ako yung taong pinakain mo. Ako yung tao pinatuloy mo. Ako yung tao nauuhaw, pinainom mo ko. Ako yung tao nagugutom, pinakain mo ko. Ang sabi ni Lord. Ganun pala mga bata. Sa paggawa pala natin ng kabutihan, makikita natin ang Panginoon. Ano pong sabi diyan? Ang ating memory verse. Ang sabi, basahin nga po natin. And the king answered them, truly, I say unto you, as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. Sabi sa Matthew 25, verse 14. Sa Tagalog, ang sabi, at ang hari ay magsasabi, tunay na katotohanan sinasabi ko sa iyo, yamang iyong ginawa ito sa isa sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. So, ang tunay na, ang pagkikilala daw po na natin, o nakikita, namimit natin ang ating Panginoon sa paggawa ng kabutihan. So ngayon mga bata, kapag pala hindi tayo gumawa ng mabuti, if we're not doing good pala, we're not doing it to God. Kapag pala naggumawa tayo ng kasamaan sa kapwa natin, sinong ginawa natin ng masama? Jesus. You don't know? Sometimes hindi tayo aware na gumagawa pala tayo ng masama kay Jesus. Akala natin si Jesus nasa heaven lang. Pero pag gumagawa pa tayo ng bad sa ating kapwa, ginagawa pala natin ito kay Jesus. So are you willing to do what is good and what is right? Willing ba tayong tumulong sa iba? Baka naman may pumatok sa atin, no? Sa pintuan ng bahay natin. Sabihin, may basura po ba kayo? Sabihin, ay, alas na kayo, no? Baho-baho mo naman. Ano ba? Kaka-perfume ko lang ng bahay namin. Ang bango-bango dito eh. No? Ganun ba tayo mga bata? No. Baka may nakita tayo, pilay, o kaya bulag, beggar, nanghihingi na demosan. Kawawa naman siya. Ganun po ba yun? No po. So, pagkapagawa daw po natin ng kabutihan, si God daw po ang ating ginagawa ng kabutihan. Okay, let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong mercy, sa inyong biyaya sa amin, Panginoon, na kayo po ang unang nagbigay ng pagpapala sa amin, nagbigay ng buhay sa amin, at ibinuwis mo po ang buhay para sa amin. Hindi po sapat ang pagsalamat para po ibigay ang kapulihan sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na same ng kabutihan at kaawaan at biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Yun din po ang maibigay namin sa kapwa namin. Tulungan niyo po ang mga batang ito na sa kanilang paglaki, makilala nila kayo ng lubusan. At higit sa lahat, Panginoon, yung kanilang mga natututunan, ibahagi din po nila sa kanilang kapwa sa paggawa ng kabutihan. Maraming salamat po sa pagtulong sa ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.